Alo, Ningning, ba't ganyan yung itsura mo? Bakit parang pagod na pagod ka? Tumakbo ka ba? Alam niyo mga ate, nakita ko si Kuya Thomas kanina. At aba, may kasama na siya kaagad ibang babae. Alam niyo kung anong ginawa ko sa kanya? Pinagbabato-bato ko siya nitong hawak kong mga notebooks. At pinagsabihan ko rin siya ha. Sabi ko, duwag ka at hindi mo kayang panagutan yung pinagbubuntis ng ate ko. Luningning naman, bakit mo naman ginawa yon? Eh ano naman yung sinabi niya sa'yo? Ayun, sabi niya sa akin, umalis na daw ako sa pamilyang to, bago ko pa daw pagsisihan ng lahat. Alam mo yun, ang weird niya ha? Ano yun, joke? May malagim na sikreto daw yung pamilya natin, kaya hangat maaga pa raw, umalis na lang daw ako. At hindi daw siya ang ama ng pinagbubuntis mo, ate. Eh, sino ama ng batang dinadala mo? Eh, siya naman yung naging boyfriend mo, di ba? At wala nang iba. Siya lang naman yung gumagalaw sa'yo gabi-gabi at naririnig ko dyan sa kwarto ninyo. So, sino pa yung maging ama ng dinadala mo? Kundi siya lang, di ba? Patawa siya. Iyang dinadala ng ate Jowan mo at itong anak ko at yung magiging anak mo magdadala ng biyaya sa tahanang ito. Hindi ka pa buntis, pero pagsapit ng 18 mo, pwede na. Hello, Tay? Tay! Kamusta na po kayo dyan? Teka, bakit hindi na po kayo umuwi dito? May problema po ba? Nagkagalit po ba kayo nila ate? Ano po? Sabihin niyo sa akin, Tay. Dapat nga ho, nandito po kayo para matulungan niyo po akong mag-alaga sa mga apo niyo. Si Ate Lena, buntis na po siya ngayon ay. Alam niyo po ba yon? Tay, ano pong pinagsasabi niyo? Hindi ko po kayo maintindihan. Tay, kung aalis ako dito, walang kasama sila ate dito. Paano naman po sila? Po, Tay, naguguluhan ako. Ano po bang ibig niyo sabihin? Okay, akala ko ba magre-review ka? Kasi niyang kausap mo? Wala po ate. Kausap ko lang po yung barkada ko. Oh, gising ka na pala. Halika na at sumabay ka na sa akin kumain. Ate, nasan po si Ate Didit? Pina-check up niya yung anak niya. May sakit kasi. Ate, sabihin mo nga sa akin yung totoo. Alam mo, hindi mo ko kayang mapahamak. Alam mo, ang hangad mo ay ang kaligtasan ko. Ate, totoo po ba yung sinasabi ni Kuya Thomas na may malagim na sikreto yung pamilya natin? Kasi nakausap ko kahapon si tatay. Ganon din po yung sinasabi niya. Gusto niya lumayo ako sa inyo. Ate, please lang, sabihin niyo po sa akin yung totoo. Ano po ba talaga yung sinasabi nila? Ano po ba talaga? Naguguluhan na kasi ako. Itong pinagbubuntis ko at pati na rin yung sa anak ni Ate Didit. Mga anak ni tatay. Ano? Si Ate Didit, sumama siya sa mga kulto. At ito ang mga traditional ritual nila ang magpabuntis sa sarili mong ama. Nagpakalayo-layo na si tatay para sa'yo dahil ayaw nang maranasan mo pa ang lahat ng dinanas namin. Pinilit nila akong makipagtalik noong mga gabing yun kay tatay. At nalaban ito ni Thomas. Kaya niya ako hiniwalayan.
Dahil hindi niya man talaga to anak. Dahil anak to ni tatay. At kahit sa ang lupa-lupa mang pumunta si tatay, hahanapin pa rin siya nila. Ikaw, Luningning, kahit lumayas ka pa, wala ka na ring takas. Yung mga mahihirap, kaya lang naman yan sila tumatakbo dahil gusto nilang malasap yung buhay na mayroon sa mga mayayaman. Hindi ba't ang mga mayayaman, sila yung may kadalasang itinatagong kayamanan na hindi naman talaga sa kanila. Para sa inyong mga kabataan, sino nga ba ang dapat manalo ngayong halalan? Ang taong laki sa hirap o ang taong laki sa yaman? Ako na. For me, mas karapat dapat manalo ang mga mayayaman dahil imposibleng maging korap sila, di ba? To be honest, yung mga mahihirap, kaya lang naman yan sila tumatakbo dahil gusto nilang malasap yung buhay na mayroon sa mga mayayaman. Ikaw naman, Team Green. For me, mas karapat dapat kong manalo sa halalan yung taong laki po sa hirap dahil naniniwala po ako na doon magmumula ang sipat siya na kailangan po ng mga taong salat sa buhay. Sa katunayan, ang mahihirap, kaya lang naman sila sumusuong sa pagpupolitiko dahil sa kagustuhan nilang maipagtanggol ang kapwa nilang mahihirap. At sa sinasabi mong korupsyon, sanay kami sa buhay na walang-wala. At kung hindi ako nagkakamali, hindi ba't ang mga mayayaman, sila yung may kadalasang itinatagong kayamanan na hindi naman talaga sa kanila. Kaya kung sinasabi mong korap ang taong sanay sa hirap, I think nagkakamali ka doon. Ngayon ay mayroon na kayong desisyon kung sino nga ba sa kanilang dalawa ang inyong iboboto. Basta ha, Team Red tayo, number one sa balota. O ayan, Pisti. Pisting niya uwa. O, number one ha, number one sa balota, iboto nyo ha? Iboto nyo talaga number one sa balota. Ako lang ang iboboto nyo, ha? Ako lang, okay? Ito, number one sa balota. Madam, siguradong panalo na to. Okay na to. Ay naku, Yaya, alam mo, ako lang dapat ang manalo at hindi yung lang yun. Ayokong mapahiya doon sa babaeng yun, no? Speaking, madam, oh. Ayan siya, oh. Number 2 po. Number 2 po sa balota. Salamat. Alam nyo, manalo man o matalo, itutuloy ko pa rin yung yearly fundraising dito sa lugar na to. Uy, halang, may nalulunod, madam! Madam, may nalulunod! Kuya, pakiahon dito, bilis. Please, lumayo-layo muna po tayo. Parang awan nyo na. Para magawa ko po yung CPR. Yaya, tumawag ka ngayon ng ambulansya. Bilisan mo. Biga-biga talaga tong babaeng to eh. Nay, eto oh. Ayan, pambili niyo ng salbabida. Madam! Alam na nila kung sino yung nanalo. May resulta na. Antayin mo, madam. I-announce na yun nila. Madam!
Ngayon, magkakaalaman na. Magandang araw ho sa ating lahat. Gusto ko lang ho malaman ninyo na mayroon na hong resulta ang botohan ngayong araw. At ang nanalo sa inyong dalawa, ang numerong